The radio of my life, Radyo Bulanon. RJ 100.9 FM. Di mo musunod nga programa usa ka binayran ang mga pulong ug ang iyang giskutan iya lamang sa tagdumala ning maong programa ug way labot kining maong sibiyahan. Unliquidated accounts sa mga aid nga gikan sa provincial government. Doon ba ka idea pila na ni ka magalung all in all? Yes, Sir Wing. Pagbiya na to, dito man tagikan sa local government affairs, Sir Wing, no, gikan ta sa LGE. Pagbiya na to dito, Sir Wing, walo na lang to kalungsod ang nabilin nga matagay sa 1 million, no. Og di ko masayop karon murag tulo na lang siguro gyud ang nabilin nga wa pa matagay, Sir Wing. Maybe for some reason or another, na siguro po mga lungsod or lungsod nga wa gyud mo wag yun mangayo, wag magpada og request, meaning why resolution ba? Kung why resolution natural, di man po nato mapasa kay that is an integral part of the documentary requirements before you can be extended with the financial assistance, Sir Wing. Kay kinahanglan man gyud nga naay resolution, Sir Wing. So sa udi ko masayop, no, tulo na lang kalungsod ang nabilin or wala ko kay ba o pila na gyud basta kay pagbiya nako walo to kalungsod ang wa pa makadawat, meaning 40 towns na ang nakadawat, meaning 40 million na ang na-extend na itong financial assistance sa atong kalungsuran. Now, for the barangay, Sir Wing, sa pagbiya na to dito sa LGE, murag diha na itong dapita sa 385 kapin ka mga barangays, no, out of 1,100. Almost 50% na, no? Almost 50%. Pagkakaroon, Sir Wing, close to 800 barangays na ang natagaan. Now, with 100,000, at an average of 100,000, onya 800 barangays na tagaan, meaning 80 million na pod. 80 million pesos na pod ang atong na-extend ng financial assistance ngadto sa atong mga kaigsuon hulaan nun pinaagi sa mga kabarangayan, sa atong mga barangay councils as a form of support sa atong mga kabarangayan nga ma-address nato manako gibalik-balik na po din nato, Sir Wing, ma-address nato mayo ang pag-fight sa COVID tungod kay ang pag-extend sa financial assistance nga 100,000 would be for the primary purpose of developing the water supply, the water system, no. Niya nahibaw man tang sa basic health protocol, wear your face mask, observe social distancing, and wash your hands. The third indicates or suggests that there is a compelling need to improve our water system. So mauna nga nag-focus ta dihang lapitan, nag-focus si Governor Artiap, ang atong provincial government dihang Aspituha, ang pag-extend of financial assistance para sa works to improve our water system sa mga kabarangayan aron ma-address po nato maayo ang pag-fight nato sa COVID. Now, with 800 barangays, sa akong pagbisita dito sa LGE mga 2 weeks ago man siguro to, Sir Wing, that would mean 80 million pesos na ang na-extend na itong financial assistance para sa atong mga kabarangayan, Sir Wing. So kini sir ni, no, kining matupani mo unsa may rason ani, no, ang uban nga tingali matupani mo magtulo na lang, no, ang wa pagkadawat. So unsay mga pahinomdom nimo ni sir ni labi tong mga nakadawat, no, ug kadtong wa pa makadawat, ang uban tingali posibleng naa pa nakapending pa ang pag-process sa ilang mga cheque dinha sa accounting tungod kay dugay po ni nasugdan og process sa rason nga ang standing accounts nila, no, stand corrected, ang standing accounts nila tingali ang uban dauwahin nalangan nila og liquidate, no, mao ni nga nadugay pod process nalangan ang pag-process sa ilang assistance nga kining 1 million unya kadto pong mga barangay nga medyo nauwahi tingali wa pa pod makalihok dayon og gamag resolution or most likely mao gyapon do na pay standing unliquidated accounts, no. So kadtong mga nakadawat na sir ini, no, unsay imong mga pahinumdom ni ini ngadto nila aron pod pagkahuman nilang madapat ning maong kwarta lihoko nila ni dayon kay sa sunod na pod lain na po yuda mapaabot nila gikas pamunuan ni Gobernador Artiap basta kabahuon lang ang tanan nga magadokumento ilabi na kung magisgot gani tag kwarta gikas gobyerno bisan pag usa ka dako bisan pag 10 centavos 25 centavos kana gakinahanglan yun na nga fully liquidated yun ang tanan, makumpleto ang pag-liquidate niya na kay paninglon o paninglon yung gas taga-credit. So additional pagpasabot mo nini siya kani aron po na katong mga kaigsunan aware labi na ang atong mga
barangay officials, no, ang atong mga mapahinumduman po ng atong mga municipal officials og labaw sa tanan kining atong mga kritiko aron po sila mabaw nga waday ta mo ingon nga og human mahatag ang kwarta di na ta manumbaling og bahala kung saon ninyo na pagliquidate basta kay naa na ninyo ng kwarta. Of course, Sir Wing, dili po dingon na ang gipahigayon nato sa provincial government, no. Of course, the local government affairs is keeping track of the projects, no. Niya ang BEMO sa dana nagtanaw po dana, no, giun sa pagpahalo na ang projects. In fact, if you might notice, kung nakakita ta sa State of the Nation, State of the Province address ni Governor Artiab, towards the end of the State of the Province address, no, misulti si Mayor Josie Pedusa, no, Mayor Jose Pedusa, towards the end sa maong supa, Sir Wing. Ni istorya si Josie Pedusa nga ang usaka ang 1 million pesos nga ilang nadawat sa lungsod sa Danao, ilang gi-implementar adtong lugar nga naay murag Sea of Clouds, murag dihadapitang lugar dihang Baryoha, ilang gi-implementar nga ang 1 million para sa lungsod sa Danao dinhang dapitan nila gi-implementar, meaning gipahaluna sa mga kalungsuran, no. One time ang municipal accountant man siguro to sa lungsod na nawag nato, tungod kay na sila request sa inyong lungsod, no, Sir Wing, diha sila request nga instead of dinhing Baryoha ipahaluna ang 1 million, half million kay gitunga man to ang half million dinhing Baryoha, ang half million diri pong Baryoha ilang transfer ning usa ka baryo. So ato silang gitagaan guide, Sir Wing, unsaon, no, nga magpasa sila resolution transferring the project from barangay to another barangay kay ipasa nga rin sa provincial government kay isalang na ngadto sa Peace Council, then himuan ang resolution sa sangguniang panlalawigan approving the request, ay hapan nila ng transfer, meaning nahibaw siya nga gi-track gyud ang implementation of the project, bisan tung tag 100,000 sa matag barangays. Buti pa sa bota na, Sir Wing, natay tracking kung implementar ba. Ikaduha, as to the financial assistance nga gi-extend insofar as waterworks, Sir Wing, no, bisan ang mga dunay unliquidated ni Sir Wing gitagaan because this appears to be a matter of emergency. Murag emerhensya sa murag emerhensya gid siya nga klase sa assistance because this would be developing the water system nga gikinahanglan pagayo or ma-address nato lagi ang COVID. Yes, so urgent yun eh. Murag na urgency siya, murag na emergency siya. That is why tungod ng sense of urgency, bisan katong nay unliquidated mga barangay natagaan nato, Sir Wing, because of the sense of urgency. In fact, di ko masayo, appeal ko sa nagtubag ani sa inquiry sa kuwa, nganong naay padayon nga assistance despite the fact nga ang ubang mga barangays na unliquidated, and our justice because this is an emergency. So ang kuha wala po'y comment anang aspeto, Sir Wing. Yes. But ako ipasabot nga because of the sense of urgency nag-extend tag financial assistance nila para sa waterworks. Pero ato silang giingnan every time nga na ay turnover of the check, giingnan sila nato nga aron mo makapangayo og dugang assistance, no, para sa inyong iliquidate ni o ang inyong uban nga mga unliquidated for those who have unliquidated cash advances, Sir Wing. So katong wala, of course, ang ilang iliquidate, katong ilang nadawat nga 100,000 sa para sa waterworks improvement, iliquidate nila para makapangayo po sila og another financial assistance. Now, that is not a requirement of the provincial government, that is a requirement of the Commission on Audit. Pero sir, ay ko lang paspikas ba hindi? Kaya ay nindot kayong balita. May tulbaning post ni certain Mr. Willie Ramasula, kinibitang giingon niya nga indictment of Willie Ramasula, may tungod aning 6 count, if I'm not mistaken, 6 count, cyber libel, nga mga bag, iyan na hinuong ang sweeping kayo ang yung statement, mga bitaw og i-insinuate niya nga tos katauhan, pinagi sa iyang social media account nga kumo kay gobernador ni iyang gibangga, no, dunay murag depression ang fiscal nga mo'y gahandol ining maong o niya iyang gihatagan og comparison, no, ang nahitabo sa lungsod sang na under the leadership of
Mayor Joseph Atsacoso Ranyola nga sa nainumduman ako ang akong amigo dito sa lungsod Sagna nga si Sito Fuentes Bahamundi usa ni sa mga kritiko sa pamunuan ni Joseph Ranyola. So atong panahon sa dihang init ang altadas ilang kumbate dito sa social media, mi sangat og 94 kaihap sa cyber libel complaint si Mayor Ranyola. Unya sa 94 nga sumbong nga gisangat ni Mayor Ranyola batok si Sito Fuentes Bahamundi, kining tanan maig yung pagkasyat sa traskan, bot pasabot na dismiss, no, wag yun ka abot sa base. Unya do naman lagi 15 days nga hatag 10 to 15 days more or less, ato na lang ni inog more or less 10 to 15 days gihatag higayon ang complainant to file a motion for reconsideration. So although gapaabot pa ta og unsay resulta sa MR nga gi-file sa complainant, no, mo ni giingon nga ang kang Sito Fuentes Bahamundi nga statement, no, giingon dito ang iyang ang rason nga gihatag is gapakabana gi-question lang niya ang pagka-public official ni Ranyola, gi-question ang iyang trabaho as mayor, no, unya pag-abot kuno sa Kangwili, nganong kuno ang Kangwili, gi-question lang po niya ang gibuhat sa atong gobernador. So, nahibalo ko nga dunag yung pagkay background sa law tungod kay na nahuman na sa pagkalusan ang imong LLB, no, may graduate ka sa Bachelor of Laws. So, imong tanaw ini Sir Rene as one of the executive assistaligan sa atong gobernador. Unsa po imong mga obserbasyon, reaksyon kalabot ining kanunay nga gi-post bitaw sa social media labi na ni Willie Ramasula, ang number 1 critic sa pamunuan ni Gobernador Artiap nining mga panahon na? Yes, Sir Ring. Mao ni problema usahay, Sir Ring, ba kay og ang desisyon mapabor nimo arang ka lami kay ang fiscal. Pero og lami siguro ang fiscal, lami siguro ang huwes, pero og desisyon di pa mapabor nato, may problema atong aligahan dayon ng fiscal, no, nga ingana ingon ana, no. If that is the case, then kitang tanan din na lang ta labi na tong mga nanapildi sa kaso, di na lang ta mo believe sa atong justice system if that is the case, Sir Ring. We will no longer have faith in our justice system ug nga na magaling si Sir Wing nga kaso nga og dili gani mapabor nato, mo reklamo dayon ta sa fiscal na let me share to you, Sir Wing, no, nga na ako'y naistorya na sa abogado nga nahinabi po niya unsa ka legal expert sa kuan, Sir Wing, sa Manila, no. Nakapangutan na magud siya bahin aning medyo controversial bitaw po ni sa atong probinsya karon, no, kanang bahin ni Sir Willie Ramsulang, halos kada adlaw murag usahay tanaw na to gihimo ng pamahaw paniudto panihapon bitaw ang atong gobernador, no, Sir Wing. Matud pa po niya, Sir Wing, ningon ang katong legal expert nga probable cause is imminent in these cases, Sir Wing. Kaning gipang file nga cases ni na ay Willie Ramasula against governor ba. A probable cause for cyber libel is imminent. Ngano man matud pa niya, the pattern of the cases nga the pattern of the posts, no, the pattern of the postings ni Willie smacks of harassment, arrogance, and murag than that of public accountability, no. While an official in the government should not be onion-skinned, while an official of the government should not be onion-skinned, pero og mulapas na gani pug ka sa imong pagsigig atake, labi na kung himuon na nimong pamahaw paniudto panihapon, nanay pattern niya ang mulutaw na pattern, dili na siya that of public accountability imong tuyo, murag na ang imong kali na for public accountability. It has become murag it's max lagi, no, it's max of personal harassment, it's max of arrogance, it's max of makiri. Kay himo naman imong pamahaw paniudto panihapon. That is why matud pa sa mga legal expert, the finding of probable cause is imminent. So, mo ni resulta karon kay matud pa tong legal expert, the finding of probable cause is imminent. So siguro dili lang pud niya himuon siguro excuse, Sir Wing, no, nga kumbaga bias ang mga fiscal tungod kay balikon lang ho og nga na malingas dito, di na lang tamuto sa atong justice system, no. Kay og dili mapabor reklamo, og mapabor
Hallelujah, hallelujah nila. Hallelujah. Praise the Lord. Salute. Cheers. Di ba? So, we should be fair also, no? We shall try to be as equitable and as fair as we can on that, Sir Wing. Yeah. Kanya, labaw sa tanan, para nakuha siya katungod nga mo question sa wisdom sa fiscal. So, kay, kada tanan, gibang-timbang man, pareha sila nga dunay mga dokumento nga gisubmiter, no? Dili po na to inon nga mga bitaw og ibasulo na to lago ang fiscal nga gahandol aning maong nga reklamo tungod kay dili man pabor niya. So, mauna nga iyang i-insinuate nga giingon pa din hiyo kining iyang post ba na din ha nga my post were nothing more than more expressions of my opinion, no, disgust and dissatisfaction on the above issues which were all matters of public interest. So why did the fiscal find probable cause in Governor Yap's libel case? Makita og kwan, no, iyang gi-question ang fiscal nga gahandol ini. Para ako sa ini, no, with all due respect sa mga critics po ni Governor Art Yap. Alang na ko, why problema? Pamahaw, isnak, paniudto, snack, panihapon, ang ilang pagsaway. As long as, number one, constructive criticism, and ang imong mga pangutana gibugtaw, ayaw i-personal, nga establish ang malis, kinahanglan ang imong pagpangutana in line of their duties and responsibilities. Walay problema bisan pagbuntag unto hapon. Labi na og ang imong kwan is more on naagyog ka nag-agi sa linya anang issues nga imong gigunitan. Unya ayaw sakyeg personal. Ayaw igamito nimo nga mura bitaw og personal na ninyo ng away unya imo nang pakauwawan ng tao nga mugawas na sa iyang responsibilidad being the governor or being an elected official or public figure kay kanan dapita mo na ni akong giingon nga og makit-an sa fiscal na nga naa gani ng malis mo na akong giingon nga di pod magduha ang fiscal pag gama sa maong resolution mo pagawa sa maong evaluation. Pero kung inigtanaw sa fiscal nga dili ma-establish ang probable malis diha, di pod tingali po ng fiscal pod maghala-hala lamang pod og gama og resolution nga mao kini mao kana unya labaw tanan di gud sila kailas fiscal unya si Governor Tiap nalimot sila ba ako lang silang painumduman sa kani, no, nga the separation of powers, no, the three co-equal branches of the government naa na diha ang kanang same co-equal branches, same powers but different functions, di ba? So nganong moingon man sila nga na-influensyahan tungod sa katungdanan nga gigunitan ni governor nga kun imong tan-awon ang executive naglagahom sa legislative pero managlahig trabaho. The judicial, executive, and legislative, kaya silang mga pero managlahig trabaho. Unya, dili na under sa provincial government ng provincial fiscal o city fiscal o asa man na tuwag Cebu, gibit-bit. Kung kaya dili naman na appeal sa trabaho ni Gobernador Artiap, apan, ang sakit lang ba? Kaya kana laging gustang mukuha simpatiyas katawhan, pati ang atong hudikatura, ato paghapong iangin-angin ining mga away o gubat natos politika. Yeah, yes, Sir Wing, no. Unang-una, og bunay willy no nga pabor ang fiscal o gihurot na lang unta ang first batch of 7 cases og fine makitaan nga na probable cause because the first batch of cases is R7, no, sa nga gi-file unom rang indictment na usa nga na-relieve siya Sir Wing, no. So dili ta that alone could speak nga dili bias ang fiscal nga kuan ana Sir Wing naghandol ana Sir Wing. Oh. Kano balikon lagi nako ang pattern Sir Wing ba kanang akong nigingon nga pamahaw paniud panihapon correct na Sir Wing, no, may limit og ano sa ta mo ingon pero ang pattern anang paghimo nimo gipamahaw gipaniud to gipanihapon smacks of harassment. Nga naman, number one, imagine nimo Sir Wing, bisan ang pag-make up ra ni Gob, gi-appeal. Nga ng mga situha, bisan ang ordinaryong pagkinamot ni Go bitaw sa ijang using bare hands, ijang pagkaon, i-appeal. Mura ba o, kumbaga, Sir Wing, personal nga mga atake na ba? That's to discredit our governor. So, og imong tanawon Sir Wing, it smacks of harassment yun. Arrogance, makiri, pakawo sa atong gobernador than public accountability.
Kurang Correct, to yeah. public accountability pa natay husgado, natay kuha nga atong karikan nganong iagi diha unya i-appeal ng mga personal na judgado nga aki. So danang dapita nakitaan, that is why a legal expert from Manila has the opinion nga the finding of probable cause is imminent because the patterns marks of harassment than public accountability. So, wapod siguro na makita ni si Sir Willie, Sir Wing. Anyway, idyaman po na. Pero ang atong nakita- ang hadlo ka ni Sir Wing, no? Ang hadlo ka ni Sir Wing, o ginigabot sa usgado, kaning unom nga na ay finding of probable cause, puros masustain sa usgado, puros siya makonbikto, at dili ra ang fiscal yang reklamo, nasa ang usgado na pod. O niya, simbakog milar sila at Court of Appeals, niya na conviction gyapon na ay i-sustain ang conviction, Appeal na lagi. lagi. Pili na, tana na yang sunon. Oo na. So, we will lose faith in our justice system. Kuyaw, anarchy mahitabo din is atong Pilipinas, di ba? So, we shall submit to the authority unta. Yes. Now, on the other side sa kini, ari ko nutan, nahibalo kong familiar po ka sa statement ni Atty. Puput Rapaw kanang giingon nga unlike criticisms may be construed as libelous. Mao-mao man is giingon nimo nga kanang gipamahaw panudto panihapon na kining unlimited, why kahumanan, why katapusang pagsigig sa wise pamunuan ni Gobernador Tiap nga mao ni giingon nga made as libelous. Ma-establish na lagi noon ang ganang na to balis og magsige na lagi ingon ana balik-balik personal na nagbira. So unsay imong tan-aw ni Sir Kenny? Unsay imong mga ihatag nga panahon kalabot itong giingon ni Atty. Marapaw? Very appropriate ang mga statements ni Atty. Puput Marapaw, Sir Wing. Gani, mura ko na medyo nasyak na may ba ang iyang use og unli criticism, no? Kay mura ni siya og unli call og unli text, no? Tama, ara katama labang wanay undang mga kritisismo bitaw, Sir Wing. And we should all be reminded that libel is not a protected speech under the Constitution. In the guise kintahay of public accountability, balik-baliko nako, nahimo ng unlimited ang imong katungod, ang imong freedom to criticize a person, di na po na siya mao, Sir Wing. So, libel is not a protected speech under the Constitution. So there should be limit in all our in all the rights in all the basic rights under the Constitution, Sir Wing. Nagay limitasyon na tanan permi. It is not absolute, kumbaga. It is not absolute. Mabito to akong gingon nga matbang Cardinal Vidal, yes, while we have the right to speak, let us always remember that we have also the obligation to tell the truth. So, it cannot be unlimited, Sir Wing. So, kinasaktuhan kayo ang statement ni Atty. Puput Marapaw, Sir Wing, katong interview sila ni Ma'am Ardy Toy og ni kinsangan Dave Alvarado. Sir Wing, katong interview may buntag diha Ma'am Ardy. So, Yes. arang ka-appropriate kayong statement ni Atty. Marapaw, Sir Wing. This does not mean, Sir Wing, no? Kaning pag-file sa kaso ni Governor Archie Abatok, ni Willie Ramasula, he intends to silence his critics. Of course, pero it's not also appropriate. It's not also fair. It has become at the height of injustice also na kay gobernador ko o niya og mo file ko kaso ingnon ko nagi-silent nako. I am intending to silence my critics. Di na lang po ko mo file bisan og BI na gyud ko pagayo. So dili pud siya makatarungan nun. Bisan asa in the interest of equitability and justice and fairness, the governor has all the right to defend and protect his integrity as a person and as a governor also, Sir Wing. Yes. So, manghinaot na lang ta Sir Kenny, no, kining tanan, no, mogawas gyud ang hustisya kay mao lagi dili daw tan ang paggawa sa imong mga opinion, obserbasyon, as long as constructive criticism o ang imong gibuhat nga pag-criticize nila in line of their duties and responsibilities, unya di lang gyud nato sakyan og personal ang away. Anyway, salamat sa kinsa gayon nga gihatag nimo, tagaan ka na kog igong panahon nga mohatag pud sa imong mga padapos nga mensahe ngadto sa katawhang bul-anon.
labi na nga nining panahon na padayon pa ta nga nakigbugno aning COVID-19 unya padayon ang roll out vaccination no mga pahinumdum niini sir ni labi na ngadto sa mga katawhan nato nga gaduha-duha pa pagpabakuna wa pa makapabakuna so unya plus no ni ana nakasud na sa Davao ang Delta variant naa na pod sa Bukidnon so di gyud nato ma-discount di ta makaingon nga dili na moabot dinis Bohol. So ako nung katawang bulanon makapangandam, aware sila daan unya ang atong provincial government pinagi gobernador Artiap kanunay gyud galantaw gapahinumdom ning tanan nga kita katawhan magtinambayayo nga unya na tamang gibinugno ay inigabot na filing sa certificate of candidacy. Yes, Sir Weng, daga mapasalmaton pud ta sa atong mga katawhan sa lalawigang bulanong na naminaw nining atong programa karon Sir Weng no. Ato lang ipaibaw nga payon ang pagpanghatod sa mga serbisyo alang sa atong mga kaigsuonan sa atong mga katawhan sa lalawigang bulanon Sir Weng no. Ugang gamay kay basin og ang uban wa makakita ani sa kuano sa state of the province address no kay towards the end Sir Weng nya kalingaw na nini mo ma-discuss Sir Weng no ako lang i-remind po ni ngadto sa atong mga kaigsuonan banon nga kanabitong presyo sa isda if you will try to view the state of the province address in your internet sa atong gobernador this is the first time and matod pa ni Sir Larry Pamugas this is first time and the only in the entire Philippines nga nagpahalo na ang atong provincial government og mini feed mill Sir Weng no na-explain na nimong maayo sa sa mga nalabay nimong programa no of all the state of the province address kini may akong iuna og pasupot kintahay nga to sa itong mga katawhan nga first time and the only one siguro matutong Sir Larry Pamugas sa entire Philippines na nag-establish ang atong probinsya og mini feed mill para asa man na Sir Weng ang assistance sa atong mga fish pond operators kay ingani man ni sigun sa imong pag-explain sa mga nangaging panahon Sir Weng di ba kung mapaubos nimo mapakunhod nimo ang cost sa imong production of course magpasabot po ni logically nga makunhod po ang presyo kay ni kamay man ang imong cost of production so appeal sa cost of production nimo ang pag-purchase og feeds para nga managko ang imong mga tilapia managko ang imong mga bangos so mo purchase ka og feeds now with the assistance that the provincial government is intending to give to our fish pond operators mauna nga nagtukod ta og mini feed mill aron makahatag ta kumbaga murag subsidy nga to sa atong mga fish pond operators aron nga ang cost of production nila mo gamay and logically consequently mo minus pod ang presyo sa atong mga produkto sa isda produkto sa fish pond ug sa dagat diha sa atong mga merkado. So laktod pagkasulti Sir Weng it is prana ko no it is very significant nga plano or very significant implementation of a project tungod kay that would drastically be a game changer in the market hopefully sa umabot nga panahon sa presyo sa atong mga isda. And sa atong mga kaigsunang bulanon daghang salamat among ipaabot ninyo nga sa kanunay padayon nga nagtinguha ang pangagamahan ng provincial o boss ni Governor Artiap o ni Vice Governor Renel Lampagos sa tinguha nga mapadayon po nato pagpauswag ang atong lalawigang bulanon atong ipaibaw Sir Weng nga padayon ang pagbakuna sa atong mga frontliners tourism frontliners tungod kay we are hoping in the coming days, no, we will now be allowed, we will be part of those ma-establish ng mga green zones para sa turismo aron makadawat og mga international guests nato sa atong tourism market aron nga mapabalik na pod nato og balik ang atong ekonomiya sa Bohol. So padayon ang pagbakuna sa atong mga frontliners niya more especially karon tungod atong bakuna nga niabot nga Johnson & Johnson Sir Weng nga usara ka dose ubay-ubay ang niabot no 50,000 so giapod-apod sa atong mga kalungsuran usani ka welcome development bina sa atong mga OFWs kay gitagaan sila gigayon nga sila ma-priority pod nga mabakunahan labi na tong gusto na gyud mo balik kay pagkakaron di man gikakabalik kuno sa gawas ug di ka mabakunahan unya magpili pod bakuna jud kuno sa Johnson & Johnson. So this is an opportunity for our OFWs. In fact nanawag nako akong igagaw gahapon Sir Weng
akong ingnan nga ang provincial government ang pagbakuna ana to ana gisalig sa atong mga kalungsuran. So ikaw kay taga-Andaman ka adto ka mag palista o mag hangyo nga to sa atong RHU dito nga apil ka sa mabakunahan ginamit ning 1,000 or bagong kining Johnson & Johnson nga bakuna nga nangabot sa atong mga kalungsuran. So para nako that is a very welcome development especially for our OFWs. So padayon ang atong provincial government nga naning kamot para despite pandemic, in spite of the COVID-19 crisis, magpadayon nga magmaswagon, magmalambuon ang atong lawigang Bulanon. Daghang salamat Sir Weng. Salamat kayo Sir Rene Makinano, ang atong hipi sa buhatan sa primer, no? Tuwapon manukad gikan dito siyang buhatan. So wala tayong oras mga igsoon mo to nagtapos sa atong tulumanon karon ang padayon anon. So ako sa ngalan na lang sa buhatan sa primer nga ginumala atong hipi nga gikauban na to, no? Tibok segment yo dinhi sa atong tulumanon padayon bulanon. Unya sa ngalan ni Gobernador Artiap og ni Vice Governor Rene Relampagos, mga sakop tanan sa Junta Provincial, kinigapon inyong sulugoon sa kanunay, Wingwing Jimenez Lagura, uban sa mga kaubanan sa primer, no? Sila si Aniw, no? Sila si Chinchin, sila si Ma'am Aileen, sila Marisa, no? Sela, no? Kaming tanan. Igoras pagkiramat sa pagpaminaw, dalay ko ng aktibo o responsabling tagdumala. Aduna ka ba'y sugyot ngadto sa tagdumala sa kagamhanan ng probinsyal? Salbot sa atong manon. Aktibo o responsabling wala. Aduna ka ba'y panginahanglan lubuti padayag ngadto sa namunuan sa atong lalawigan? Paminaw ug salbot sa aktibo o responsabling tagdumala. Ayaw pagpanuko sa pagpadangag sa inyong mga hunahuna sa ulahing hisgutanan sa atong lalawigan. Aktibo o responsabling tagdumala. Ang programa nga inyong nabati, usa ka binayran ang mga pulong og ang iyang gisgutan, iya lamang sa tagdumala sa maong programa og way labot kining sibiyahan. RTFM 100.9